Nasaan yung tinatawag mong pinagmamalaki na you are part of the fourth estate, the watchdog of government, when you cannot even cover an event that involves whether that raises the question whether it is true that the President of the Republic of the Philippines is a junkie, no? Ang nasaan ka? Ano ba yung pinagmamalaki mo? Journalist ka. Hindi ka naman kumukover ng isang pinakamahalaga siguro para sa akin, ha? Bilang mamamayan, bilang taxpayer. Hindi na importante sa akin kung ano yung katarantaduhang ginawa ni General Lasso na hindi naman ito korte na antimano, umpisa pa lang ang ginawa mo, sisiraan mo yung tao, unang-una, you become a character assassin, tapos mali-mali pa. Yung lahat ng mga binanggit mo doon sa opening statement mo, napatunayan, dismiss lahat. Oh. Napaka I do not know kung ganyan na ang mga nag-aaral nagtatapos sa PMA ngayon. Nakakaya, no? Kaya no wonder may balita na halos walang respeto sa kanya lahat ng mga taga-PIDEA, no? Kaya sumusunod lang para lang mapagbigyan. Kasi nga nag-appoint sa kanya ay yung presidente natin ngayon. Tama po yung paniniwala ni Pangulong Marcos, nakaayon po siya sa survey kay BP Sara. Siya number 1 eh. Ang DepEd ang number 1 na departamento. Okay. Kanino kayo ngayon, yung mga vlogger ni PBBM, kung totoo pa kayong vlogger ni PBBM, kanino kayo kumukuha ng impormasyon na mag-rally against sa sinasabi ni PBBM? Ngayon lang po ako nakakita ng mga vlogger, nangunguna yan, ha? Sila daw nangunguna, organized by the vloggers. Na kami po, mga vlogger po kami, hindi po kami nag-organize na maisog. Nire-report lang po namin yung maisog. No? Yung po pagkakaiba natin. No? Meron po mga organizer na maisog. Sabi ko, walang kakontrol-control kahit sa vlogger. Approval rating. Walang control si Pangulong Marcos kahit sa sarili niyang mga vlogger. Kasi mga vlogger niya nananawagan na Sara resign. Ibig sabihin, kahit po sa amin kasi, mga Duterte supporters, once na nagsalita na si Pangulong Duterte, eto susuportahan natin. Tigil na kami, kahit iba pa po yung pananaw namin. Naniniwala kami sa mama eh. Naniniwala kami sa matandang Duterte. Na may sense yung mga pinagsasabi niyan. Kahit hindi ko pa naunawaan yan, susunod ako dyan dahil eventually pag naunawaan ko, ang galing talaga ni Tatay Digong. Ito, paulit-ulit na po nagsasabi na hindi niya tatanggalin si BP Sara Duterte. Hindi po naniniwala. Ano yung pinapakita ninyo? No? ICC pa. Dalawa po pinagraralihan nila eh. ICC, buka sa Lunes. Ano po ang pinipresent ninyo sa tao kayong mga vlogger? Hindi kayo naniniwala sa sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas? Kung mismong vlogger ni PBBM hindi naniniwala, paano nyo mapapaniwala yung mamamayan? No? Kayo mismo nananawagan ng Sara resign. Wala po akong pakialam. Alam ko, konti lang yan. Gusto ko nga mag-rally kayo para kami naman na magsabi ng, nilangaw kayo. Gusto nyo, pumunta pa ako rin sa rally nyo. Para sabihin, magsusuot ako ng t-shirt na langaw. Wag naman. Baka mabugbog ako. Sa totoo lang po, no? Eto hindi po sa kinakantsawan ko kayo. No? Hindi ko po kayo kinakantsawan. Pero sana meron kayong sense na yung pinapanawagan ni Pangulong Marcos na mag-invest kayo sa amin, kaya siya ikot ng ikot. Mawawalang silbi po yan dahil dumadagdag pa kayo sa ang dami na nga nagrarally against Marcos eh. Ang dami na nga eh. Maisog na lang hindi nyo makontain eh. Sasabayan nyo pa. Alam niyo, ito po pinaka-worst na kung merong
po nag-iisip para sa inyong mga vlogger. Sa tingin ko, yan na yung pinaka-worst na naisip ng mga vlogger ni Pangulong Marcos. Instead na suportahan nyo si Pangulong Marcos, nakikigulo pa kayo. Pero alam nyo po kung bakit. Ako, honestly, bakit po sila bakit po sila magrarally? Nakita po nila yung mga views nung Maisog rally. Apatan tayo ha. Yung mga views po ng mga vlogger sa Maisog rally. Siyempre, kilala naman kami ng mga yan. Putyan, tataas. Ang dami pala nanonood pag nagrarally. No? Kami, baka for the views lang yung rally nyo. Maawa naman kayo sa Pangulong ng Pilipinas. Maawa naman kayo sa sinusuportahan nyo. Alam niyo po, wala pong presidente na mananawagan na mag-rally yung kanyang mga tauhan. Yun siguro, yung bagoong Pilipinas, yung nilaunch yun. Di ba? Pero magra-rally kayo, sasabay kayo sa Maisog. Bakit? Para saan? O, di nga. Oo, di nga. Alam niyo, patawa talaga kayo. Nakakatawa po talaga. Nakakatawa tong mga vlogger, no? O kaya na-impluwensyahan kayo ng mga kaanib nyo ngayon ng mga dilawan. Kasi mga dilawan na mahilig mag-rally, konting kibot, rally. Konting rally. Kami may dahilan po yung pagra-rally namin eh. Maisog rally. Ano po panawagan nyo sa rally? Sara resign? Ano po ba sabi ng presidente nyo? Magtapatan tayo ha. Maghalungkat kayo ng dyaryo. Wala po kaming problema eh. Alam nyo, gusto nga namin tanggalin nyo na si Sara Duterte para siya na talaga mamuno sa oposisyon eh. Diba? Papadaliin nyo buhay nyo pag tinanggal nyo si Sara Duterte. Hindi po namin sabihin na mag-stay ka dyan, Sara. Gusto rin namin yan. Pare-pareho natin gusto yan. Pare-pareho natin gusto mag-rally. Pare-pareho natin gustong mawala na sa gobyerno ni Marcos si Sara Duterte. Pero ang meron kami, ginagalang namin yung pasya ni Sara Duterte. Gusto niyang ipakita na mababago niya yung DepEd. Kayo, sinabi na ng Pangulo ng Pilipinas, no? Hindi corrupt si Sara, hindi siya tamad, at hindi siya incompetent. Competent siya. Katunayan, naniniwala yung sambayanan. Isa lang po pagpapatunay niyan, no? Yung mga vlogger ni BBM, hindi niya tunay na vlogger. Ano pa sabi ni BBM? Hindi ko papapasukin ng ICC. Magpakailanman, magpasawalang hanggan. Bakit sila magrarally sa Senate? Gusto nilang papasukin ng ICC. Teka pala muna. Kung hindi kay BBM yung mga vlogger na yan at mga nananawagan na yan, kanino yan? Very obvious naman, di ba? Anong ahensya ba ng pamahalaan ang nagkaroon ng resolusyon para papasukin ng ICC? Di ba? Ano na nga ulit? House of Representatives, meron sila resolution para papasukin ng ICC. Oh, House of Representatives pala. Sino po yung gustong-gusto sino po ang unang bumanat, no? Sino po ang unang bumanat at sa confidential fund ni Sara Duterte? House of Representative din. House of Representative pala. Kaya naman pala. Ngayon, kung pagsusumahin nyo, ang presidente ayaw tanggalin si Sara Duterte. Ang presidente ayaw papasukin yung ICC. Pero yung mga vloggers na nagsasabing sila ay loyalista, sila ay pro-BBM, gustong matanggal si Sara Duterte. Gustong papasukin ng ICC. Hindi po pala kay PBBM yung mga vlogger na yan. Ang tanong ko, bakit hindi nyo ma-improve kung talagang may power kayo? Kayong mga vlogger. Bakit 0.4 pa rin? Hindi ko pa pala hindi BBM nga pala sila, no? Hindi naman pala sila umaamin na umamin ba sila na Martin vlogger sila? Umamin ba yung mga yan? Yan po ang problema no? Supposedly supporter kayo ng Pangulo ng Pilipinas. Pero hindi kayo sumusunod sa Pangulo. Tapos
Ang gusto ninyo, ang lahat ng panawagan nyo, suportahan natin ang Pangulo. Si Abe mahilig, sumuporta na lang tayo. Sumuporta? Nananawagan ng lahat ng vlogger na sumuporta tayong lahat sa Pangulo. Tama po ba? Naririnig niyan, di ba? Sila lahat, mga vlogger ni PBBM, ang panawagan nila, suportahan ng Pangulo. Eh kayo nga, hindi nyo sinusuportahan ng Pangulo eh. Sabi ng Pangulo, hindi niya tatanggalin si Sara Duterte. Bakit kayo mag-rally na Sara resign? Kanino yung rally na yun? Ayun po yun. Hindi nila aminin. Hindi nila aminin na sila ay vlogger ni Martin. Mga ugok talaga eh. Ako talaga, nananalangin din ako. Sana dumami kayo sa mga rally. Dagdag din po yan para sa mga investors. Pag marami po nagrarally at malalaki, mag-iisip po investor na wag na tayong pumasok. Hintayin na lang natin yung susunod na presidente. Hirap na hirap yung presidente nyo. No? Hirap na hirap yung presidente nyo na iahon ng Pilipinas. Kaya nga ikot ng ikot, naghahanap ng investor. Ito naman mga vlogger na nanawagan mag-rally. Mahina talaga kukote, no? Kami ba 6 na taon si Duterte, nanawagan kami ng rally? Mauutak. Takmao to. Takmao kami. Takmao kami. Alam niyo ba yung bakit nananawagan lagi na rally ang mga makabayan, yung mga bayan muna, yung mga bayan, bagong alyansa makabayan, KMU, no? Alam niyo ba kung bakit sila nananawagan lagi na rally? To disrupt the economy, no? Pag may welga, puta, parang pasimple natin sa isang pabrika, pag nagwelga yung mga manggagawa, tigil ang produksyon, no? Malulugi yung may-ari ng pagawaan, bagsak ang negosyo. Ganon din po yung mga rally. hindi nyo pala alam may na talaga itong mga hindi nyo pala alam kung bakit nagrarally yung mga tao, no? Isa po yan sa dahilan. Pinapakita po ng mga tao na to na nagrarally yung dami ng mga tao na ayaw na sa gobyerno. Nakikisali kayo, nakikigulo kayo sa rally. Kala nyo ba yung mga investor titignan yan? Teka muna, sino ba mas marami? Anti-BBM rally o pro-BBM rally? Yung the fact na kayo ay rally na rally dito sa Pilipinas, ang dami nagra-rally. Ayoko dyan, magulo yan. Ayoko yun po yung ibig sabihin nun. Nananawagan. Ang panawagan pa naman nyo, taliwas pa sa sinusuportahan yung presidente. Okay, punta na po tayo rito. Ito na naman po, yung Rappler. Sabi naman sa inyo kagabi, di ba? Ayan, magmi-media na po yan. Yung Rappler po, nagsimula na yung Rappler. Nasisihin po. Tignan nyo ang pattern Bobombahin tayo ng China. Tapos, magre-react tayo. Kawawa kami. Inaapi kami ng China. China talaga. Dapat tayo manindigan, mga Pilipino. Kung Pilipino ka, manindigan ka. Gustong-gusto namin tumindig. Ano pong gagawin natin? Saan tayo titindig? Yung pala ang kahulugan ng pagtindig. Si Tariela na po to paulit-ulit lang tayong pupunta riyan. Paulit-ulit tayong bobombahin. Paulit-ulit tayong pupunta. Paulit-ulit tayong bobombahin. Paulit-ulit tayo. Wala dapat tayong gawin. Kasi ayaw natin na magsimula sa atin ang gulo. Yung pala ang pagtindig. Punta lang tayo ron. Pabomba tayo. Video natin, kalat natin sa buong mundo. Yung mga hindi sanay na binobomba sila. Tayo naman, ngayon lang tayo nasanay. Panahon naman ni Duterte, hindi naman tayo binobomba ng ganyan. Hindi talaga makaunawa itong mga taga-Facebook Sige, sasagutin ko muna. Pag daw anti-BBM rally, okay daw. Pero pag anti-Sara daw, hindi raw pwede.
Ah. Sasagutin na kita Chris Sabar kahit hindi pa 'to panahon, no? Kasi po sabi sinusundan po na sino po ba yung leader namin? Si Duterte. 'Di ba? Si Duterte po leader namin eh. So sinusunod po namin siya, nananawagan po siya ng rally. Maisog rally. Kaya po kami nagrarally kasi sumusunod kami sa aming leader. Nung si President Duterte po ang presidente, ulitin ko lang mukhang mahina umintindi dito. Nung si Duterte po ang leader ng Malacanang, siya pa po ang presidente, alam nga naman mag-rally kami. Eh di pagmalaki lang namin yung mga trabaho ni Duterte. Yun po ang ginawa namin. Vlogger na kami nung panahon ni Duterte. Pinagmamalaki namin yung ginagawa niya. Pinagmamalaki namin yung war on drugs, etc. Ngayon, ang tanong, sino po ba leader ng mga anti-Sara Duterte? Bakit sila magrarally? Sinabi ba ni BBM na magrally kayo para matanggal ko na si Sara? Hindi naman eh. Ang sabi ni BBM, hindi ko yan tatanggalin. Hindi ko yan tatanggalin. Dahil siya ay competent, siya ay hindi tamad, siya ay hindi corrupt. Isa lang po ibig sabihin, hindi po nila sinusunod yung presidente ng Pilipinas na supposedly sinusuportahan nila. Ngayon nananawagan si Abby at saka iba pang vlogger. Wag na tigilan ng pagbabatikos, tigilan na natin yung kaatake. No? Tigilan na yung kaatake, kababatikos, suportahan na lang natin yung pangulo. Sila nga hindi nila masuportahan eh. Hindi ba? Hindi ba? Kung hindi mo sinusuportahan yung presidente mo, paano mo i-expect yung mga taong pro Duterte na kami pa yung susuporta? Kayo muna magpasimuno. Magpakita muna kayo na sinusunod nyo yung presidente. Hindi nyo nga sinusunod. Pro ICC, biruin nyo, mag-rally sila sa Senate para papasukin yung ICC. Bakit? Yun, no? Naintindihan mo na, no? Yun. Pwede naman kayo pwede talaga kasi nga po, isa po sa enshrined na rights, no? Isa po sa enshrined na karapatan ng tao yung mag-rally. Pwede talaga kayo mag-rally. Ano po bang mali dun? Ang mali po dun, kung sinusuportahan po ninyo si PBBM, bakit kayo magra-rally? Bakit po ba nagra-rally? To air grievances. Para magprotesta. Nagpo-protesta ka kaya ka nagra-rally. Kung pro-government ka na, nagra-rally ka pa, naghanap ka pa ng protesta, ang point ko lang, di ba? Nagpo-protesta kami kaya kami nagra-rally. Kayo ba nagpo-protesta pa rin? Sino pang hindi nagpo-protesta dito sa Pilipinas? Pro-government nagpo-protesta, anti-BBM nagpo-protesta. Sino pang hindi nagpo-protesta? Kung ako ay may pera, investor, puta pro-government nagpo-protesta, anti-BBM nagpo-protesta. Saan ako lulugar dito sa Pilipinas? Lahat ng tao gusto magprotesta, kawawa naman ang pera ko. Suportado nila si BBM, ayaw ni BBM sa ICC. Suportado nila si BBM, ayaw ni BBM na tanggalin si Sara. Pero ang kanilang panawagan sa kanilang rally, papasukin ng ICC at Sara resign. Balik tayo rito sa China. Paulit-ulit na po ito no? Paulit-ulit. Bobombahin tayo, magpapaawa tayo sa buong mundo, yung China magpapaliwanag, ibabalik sa atin ang sisi. Tapos, yung media natin, instead na tirahin yung China, bakit nyo kami patuloy na binobomba, titirahin na si Duterte. Kasi ang kakatwiran ng China, nagkasundo kami ni Duterte. Kung sinunod mo lang yung kasunduan namin, ayaw nga sundin eh. Ganito po, no? Before Duterte,
nagmamatigas si Pinoy laban sa China. Before Duterte, hirap na hirap tayong o hindi, nawala po sa atin yung Scarborough Shoal. Yan po yung stand-off. No? Pareho tayong nasa Scarborough Shoal. Yung Navy natin, tsaka Navy ng China, nariyan. Muntik na tayong magpang-abot. Panahon to ni Pinoy, ibabalik ko lang yung kwento kasi baka akala nyo kay Duterte nagsimula to eh. Di ba? Nariyan tayo pareho ng China. Ayaw umalis ng ng mga Navy natin kasi atin 'yan eh. Atin 'yan, di ba? Okay. So ano nangyari ngayon? Anong ginawa? Sabi ng US through Del Rosario, alis daw tayo diyan para umalis na rin yung China. So sumunod tayo. Umalis tayo, yung China hindi umalis. So nung buong panahon po ni Pinoy, hindi na tayo nakabalik diyan. Para lang po sa kaalaman nyo lahat hindi po nakakapangisda sa Baho de Masinloc yung ating mga mangingisda. Panahon ni Duterte, nagbago po tayo ng himig. If you cannot beat them, join them, di ba? Friends to all, enemies to none. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Rolly Lice Rio, may martial law na hindi natin alam, darating din ang araw na mawawala kayo sa pwesto ninyo. Pahayag naman ni Ronaldo Martinez, alam na ng mga Pilipino na binusalan ni Tambaloslos at Liz Atanas ang mga mainstream media para manahimik sa isyong ito. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Vilma Dizon, bayad o takot mapasara. Mas masahol pa ito sa Aquino administration. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.